Good morning sa lahat. Ano ngayon? June 9 ng umaga. Ano na ata, alas 9 na, pasado. Andito ako sa loob ng farm. Etong lugar na to, mataas to. Andun ang kalsada. 17 satellite. O ngayon, walang nakalagay na gimbal overload. Sana naman. No satellite pa positioning. Pero 21 satellite na ako eh. Yun isa ko pang problema. Ayan, home point updated na. Wala na nasira yung SD card ko, sayang. Mahal pa naman ang SD card ngayon. Storage full, kaya hindi ako makapag-record ngayon ng mahaba ng 4K kasi internal memory bumabagsak pag nag-record ako. Kaya madalas ang ginagamit ko ngayon puro screen recording. Take off. Yan, nakalimutan ko mag screen recording. Ano tayo? 1080 30 fps. Hindi ako makapag-record dahil yun nga, nasira kung ba't nasira yung SD card ko. Napansin ko pag matagal nakababad sa aircraft, sa drone, tapos hindi umaandar, umiinit. Kasi nung nasira yan, pag hugot ko ng SD, napakainit ng SD card. Kaya dapat talaga once na inon mo ang aircraft, dapat paliparin mo kagad. Kaya dapat handa ka sa bawat flight mo. Ayun overload na naman siya May problema ako sa gimbal eh. Gimbal overload. 88%. Ayan na siya. Wala akong screen record. Ngayon natin 20 meters mula 21 meters mula dito sa pinanggalingan niya kasi nasa mataas na lugar ako eh. Wala ako sa baba. Saan ba siya? Hindi ko makita. Saan ba siya nakaharap? Hindi ko siya makita. Doon siya papunta. Taas natin. Gawin natin 30 meters. 30 meters kung dito naka-base sa pinanggalingan niya. Ay, nag 31 meters pa nga. Ito ang subdivision. Dami pang bakante dito sa subdivision. Ayun puntahan natin yung ospital. Pero dapat tumapat ako dun. Kasi nandun yung drone eh. Taas natin. Maraming puno dito sa area ng ospital eh. Kaya dapat mas mataas. Gawin natin 40 meters. Yan. Asan ba ang ospital? Ayun, nakita ko na. Sa likod nitong mga puno. Yan ang ospital. Yan. Okay. Basta nakaharap ka dun kay drone. Eto ang ospital. Maraming puno Pero 40 meters na ako sa pinanggalingan ko eh.
Tignan natin. Taas tayong konti at hindi ko na survey mabuti yung natin 50. Hindi ko na survey yung paligid kung may mataas bang puno. Pero mataas na kasi 51 meters eh. Wala na sigurong puno. Ayan yung ospital. Yan ang ospital. Babang camera. Yang kulay green, yan ang emergency room ng hospital. Tapos ito naman, yung nasa kanan, yung mahaba na yan, yan ng OPD. May mga kwarto dyan. Tapos itong isang building, ito naman, ito maliit, yan ang, andyan ang pharmacist o siguro ibang facilities, warehouse, kung ano man. Yan ang hospital. Baba natin. Ito, parking to. Yan. Parking. Pero ang grounds ng hospital kasi hindi simentado. Kaya kung humangin na malakas, lalo na kung tagtuyot, maalikabok dyan. Tingnan natin. Tingnan yung paligid niya, puro puno. Oh. Puro puno. Ang ganda rito, maluwag. Sarap magpalipad dito ng FPV. Diyan ka mag-practice, ikot-ikutan mo yung mga puno. Ang kwan lang, kailangan dyan, double check mo kung may kable. Kasi sa drone, kahit anong gawin mo, mag-FPV ka o magbi-video ka, ang kalaban talaga ng drone, yung mga kable, yung mga alambre. Kasi hindi ka agad yan napapansin ng drone. Yan ang problema sa nagpapalipad ka. Dapat doble ingat. Huwag kang maging careless. Dahil pag naging careless ka, wala na. Magiging kwento na lang ang drone mo. Minsan ka lang sumabit dyan. Ayan, hospital. Puntahan ko nga ito, ayan. Ay, hindi. Si drone nakaharap sa dagat, pero ang papupuntahan ko sa kanya, ito. Tingnan natin to. May mga kabahayan dito eh. Ito yung bahay ni Berhel. Yung may isang piggery din, maganda yung piggery ni Berhel eh. Bagay, may pera kasi si Berhel para pagandahin ng piggery niya. Kaya napaganda niya ng gusto yung piggery niya. Baba ang camera. 50 meters pa rin ang altitude ko. Kaya wala akong sasabitan. Ang daming bahay dito. Itong mga bahay na to, ewan ko lang kung sakop pa to ng subdivision. Pero parang hindi na eh. Parang ibang lugar na yan eh. Napakainit ngayon. Kahapon ang init din, malinsangan, walang hangin. Ito ang subdivision, yan, yung bakanting yan. Yan talaga ang alam ko, ito, taas natin camera, yan. Subdivision yan. Tapos, ito pa, sakop yan. Yan, yung mga bahay na yan. Hanggang doon sa may kalsada yan. Yan ang subdivision. Tapos ito pa yan, sakop pa yan. Ang hindi ko lang alam, itong kalsada, lapitan natin itong kalsada. Baka parang dyan ang boundary siguro eh. Ayan, yung kalsada na yan. Baka dyan ang boundary ng subdivision. Tingin ko lang. Hindi naman sa akin yung subdivision na yan. Kila pastor yan eh. Kaya hindi ko alam kung saan ang boundary talaga niyan. 51. Asan na yung cell site? May cell site dito. Tignan natin yung cell site. Ayun, cell site. May nagsasabi na huwag ka daw masyado lumapit sa cell site dahil malakas ang interference niyan sa signal.
Tingnan natin. Hindi na ako lalapit pero konting ikot lang. Tignan natin kung ano meron dito. Tatlo to eh. Isa, ayun pa isa oh. Dalawa. Tapos yun sa dulo. Ewan ko kung ano yung kung kanino yung isang yun. Bakit tatlo? Yan ang poblasyon. Puntahan natin yung eskwelahan. Kaya naman puntahan ni Flip ng eskwelahan eh. Normal mode ang speed, ang bagal ng speed niya. At may hangin pala. Ayun sa wind map, makikita niyo yung hangin. Meron palang hangin. Ito yung eskwelahan. Kaya bumabagal siya dahil ano yan eh, lumalaban doon sa hangin. Ito yung eskwelahan no. Second day ng eskwelahan ngayon ang pasok dahil kahapon Lunes ang opening eh. Ito munisipyo. Puntahan natin yung high school. Dito sa pwesto ko, hindi ko na makita si Flip. Mataas na masyado si Flip. Ito yung high school. Yung kinover ko ng brigada eskwela. Wag sana kung mapansin ng mga salbahing ibon. Ayan ang high school. Tapos sa dulo niya, ayun, yung boundary niyan, seawall na. Yung boulevard. Ikot tayo. Tapos yung football field, ito. Luwang ganda sa football field. Oh. Pag tinitignan mong football field, magandang tignan. Oh. Balik na tayo. Bakit? Malapit lang ako. 750 meters lang. Tapos ito yung grade school. Itong area na to. Ayan. Oh. Daming bata. May mga bata. Ito ang area ng grade school. Yung covered court nila. Ayan. Yun o. Tapos konti lang building nila. Ano kasi to? West. Ito yung West Elementary School. Punta. Yung dinaanan ko kanina. Yun ang east naman. Yun o. Yung may matas na building na yan. Yan. Yan ang east. Dalawa kasi. $50 pa rin ang height ko. Nasa 47 na ako. 46% battery. Teka, tignan ko kung ilang minutes. 4 minutes to RTH. So, okay lang yan. Marami pa tayong magagawa. Videohan pa natin dito. Punta natin ng palengke. Bagal na lipad niya sa normal. May hangin. Ang hangin ang gagaling sa northeast. Sa may kanan ni kaliwa ni Flip. Ayun, may delivery truck dito sa palengke. Yang kulay blue, yan ang lumang bus terminal. Yan. Ganda. Pabalikin ko na. At 1 minute na lang. 1 minute na lang eh. Magtatawag na to ng RTH sigurado. Ayun siya. Baba ka na. Huwag lang mabungko ng mga ibon. Hello, Flip. Come to Papa. Ikot ka. Yan, baba.
Naunahan ko yung RTH niya. Palitan ng battery. Wala akong specific na gagawin focus o content ngayon. Gusto ko lang magpalipad. Screen recording tayo. Ayun. Puntahan ko dito sa mga mangga. Tingin ko mas safe dito sa area ng mangga kasi walang kable dyan. Kabisado ko yan eh. Walang kable. Ang iingatan ko lang dyan yung mga sanga. Take off muna tayo. Home point updated. Gala ka muna, flip. Na ano man pala daanan niya yung abo. Liparan yung abo, oh. Putragis. Ang baba niya kasi hindi ko napansin. Yung pinagsunugan nandoon pala. Kaya nung pagbaba, kasi iiwas ko sa dahon ng nyug. Natapat pala siya doon sa may abo. Ayan, oh. Yung obstacle sensor niya gumagana. Pero ang purpose naman kasi niya, hihinto siya basta may nakaharang. Wala siyang bypass. Yun lang ang flip. Wala siyang bypass mode. Basta may hindi siya babangga. Pero hindi siya iiwas. Pasukin natin to. Kailan mabagal lang. Dahil ang obstacle sensor niya is stop, hindi bypass. Taas natin ng konti ang camera. Yan. High level na yung camera. Ang dami sanga, oh. Yun lang ang mukhang dito. Teka, hanap tayo ng mas safe na way. Wala eh. Talagang hindi naman ganong kasukal pero marami kasing halaman tsaka mga sanga-sanga. Kaya dapat ang maneuver mo maingat ka. Ayun na, nakaahon na ako. Baba tayong konti. Dapat nasisense niya yung sanga sa ibabaw. Kaya nagre-red. Kung mapapansin nyo, merong parang rainbow na red o yellow. Ibig sabihin nun, meron siyang nakikita na obstruction. Ito na yung rest house. Dito ko dati nakatira. Dilim, oh. Dilim talaga kasi napapaikutan to ng puno ng mangga. Ayun, oh. Kaya malamig dito. Kaya nung nandito ko nun, mas maganda nga dito sa rest house kung tutusin. Uy. Ano yan? Parang may ibon. Malalaki na. Nung nandito kasi ako noon, ang lilit na itong mga coconut na to. Hindi ganyang kalaki yan. Yung parang, alam mo yung coconut na bagong tubo. Gano'n lang itsura nila noon. Mga 3 years na akong wala dito sa rest house. Ngayon, ang lalaki na nila, oh. Tapos doon na ang kwan sa baba. Andyan ng piggery. Ikot pa tayo. Tingnan natin. Kailangan dahan-dahan lang. At baka may madaanan ako na sanga o dahon na hindi mapansin.
Eh di baka bumagsak. Bagay kung babagsak siya mababa. Pero once na nagland yan, nag-crash, di pupuntahan ko pa siya doon. Mas mabuti na yung, uy, yan, ayaw nyo mabante kasi may obstruction. Dito tayo. Basta may obstruction na sense yan, di yan aabante. Hindi ko, hindi ko naman siya mapatingala. Subukan natin tingala. Ayun, no, dami niyang tatamaan. Hanap tayo ng pwede siya mag-take off. Pwede to mag-take off ako dito konti. Dahil maluwag to itong gilid ng rest house. Yan, dito pwede ako mag-take off sigurado. Dito ako aakyat. Taas natin yung camera. Abante pa. Para makaalis ako dyan. Ngayon, tignan natin ang likod. Taas ang camera. O, ayun o. Atras tayong konti. Yun na sinasabi ko. Kung yung unang hinto ko kanina, umangat ako, sabit ako dyan sa mga dahon ng coconut. Balik tayo sa likod. Taas ng camera uli. Aha, alam ko na. Mas maganda ata dun. Hindi, dito na lang. Angat, unti-unti lang ang angat. Angat tayo. Tapos dito, usog ka. Uy. Yan. Ayun, nasa-sense niya yung dulo ng dahon ng mga coconut. Ayan, lagpas na ako. Oh, di nakaalis ako. Ganun lang. Ang kwan dito kasi maraming ibon, yung itim, sila yung paikot-ikot dito kasi may bulaklak ang mangga. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda ng poblasyon. Puntahan natin uli ngayon ng poblasyon dito sa direksyon na to. Taas tayong konti. Balik tayo sa 30 meters. Yun. Sa 30 meters, siguro naman wala na yung mga ibon dyan. Pero kung hindi, gawin natin 40 para sigurado. 35 dyan, pwede na. Minsan kasi may mga ibon na lumilipad na mataas. Ito na naman itong mga bubuwig, putakti. Sumisirit sila pataas tapos biglang bababa, magdadive. May mga ganong ibon eh. 68% ang battery ko. Ayun, nakita ko siya dito. Approaching na siya sa palengke. Ayun yung palengke. Oh. Ayan, yung kulay green yan. Ito, main highway. Tingnan natin. Ayun, nagde-deliver ng bigas, oh. Bigas, parang bigas ba yan? Hindi, parang hindi bigas. Ayun ang highway. Yan, taas natin. Yan, going Dipolog. Ayan, oh. Tapos yung papunta kang Zamboanga City sa opposite side naman. Yan. Oh, di ba? Ang ganda. Tapos papunta kang Boulevard, yun naman. Distance ko, ang lapit lang niya, 400. Taas ko pa. Dahil dito sa sentro ng poblasyon, mataas lumipad ang mga ibon dito eh. 50. Yun. Hindi naman nababawasan ng ano ko. Signal, malakas pa rin signal. Oh. Papunta ako sa dagat. Tingnan natin dito yung amphitheater na wala namang gumagamit. Ayun oh. Tapos yung pickleball na court, ayan.
Nung mag-umpisa ang kwan, bago mag-umpisa ang pasukan, pininturahan nila yan eh, inayos nila. Ayun, no, bagong pintura na naman. No. Tapos nung mag-umpisa ang pasukan, wala pa ako nakikita naglalaro. Siguro pinatutuyo pa nila. Tapos yung amphitheater, ayan. Tapos yung commercial complex building, ito, sa baba niya, sa ground floor, maraming kainan. Mga drinks, merienda, snack, marami. Tapos ito pa, yung malaking fish pond na wala namang isda. Tapos playground sa mga bata, ito naman. Yan. Tapos basketball court. Ito, pintura. Dapat pintura nila uli yan. At ang pamatay na boulevard ni Manukan. Ayun, merong fishing. Ayun, kitang-kita dito yung lambat. Paikot yung lambat nila. Teka, 57% battery ko. 700 meters lang naman eh. Kaya yan. Ayan sila. Oh. May isda kaya yan? Puntahan ko kaya yan. Hinihila na nila yung kwan. Kanina pa to. Ayun hinihila na yung lambat. Habang hinihila yung lambat na yan, palitong-palit yan yung bilog na yan. Ano kaya isda? Iwanan natin. At 54% na ako eh. Tignan na lang natin ang boulevard. Ayan ganda ng boulevard. Ayan yung high school. Ang ganda. Yung kabilang side ng boulevard, ito naman. Ito yung madalas kong tinatambayan. Yan Yun, yung dulo na yan. Tapit tayong konti. Basta wag lang humina ang signal ko. Pwede naman akong lumayo eh. Malakas pa naman signal ang RC. Madalas yung pinakadulo, yan yung nag-collapse. Pero maharangan kasi ako ng mga puno dito sa pwesto ko eh. Na nakatapat pa naman sa akin. %49. Pabalikin na kita. Ganda Mainit. Ang ganda ng panahon. Maliwanag. Kahit dito sa pwesto ko, hindi masyadong mahangin. RTH ko na lang to. Katamad mag-control. Umakat siya ng 60 meters. Kasi ang RTH ko nakaset ako sa 60 meters ang height o altitude. Bago siya, akit muna siya ng 60 meters bago siya bumalik sa home point. Dito kasi kung, alam mo, nasa baba ka, pag mababa ang altitude ng RTH mo, baka yung pagbalik sa'yo, sumabit sa mga kable o mga puno. Kaya tinaas ko, ginawa kong 60. Ngayon, ito mas mataas to kasi yung pinanggalingan niya, elevated to, mataas to eh. Andun nga ang kalsada. Kaya inaasahan ko to mas mataas to. Hindi ko siya nakikita dito eh. Malayo pa siya. Andun pa siya sa tapat ng poblasyon nung malapit sa palengke. Hindi ko pa siya nakikita. Lagpas na siya sa palengke. Dapat nakikita ko na siya. Sa 60 meters na height niya. Dito siya. Hindi ko pa siya. I-stop ko siya pag malapit na. Hindi ko pa rin nakikita. Kasi kung dito yan mismo sa tapat ko, ayun, nakita ko. Ayun na, pababa na siya. Ito lang ang napapansin ko kay Flip. Basta
RTH na siya, madalas yan lumalapag yan doon sa likod ng remote. Kaya madalas sa likod ko siya ang land niya. Kagaya nito. O, ang eksaktong spot na babagsakan niya, yung taas ng coconut. Ayun, makikita nyo yung H. Eh, nandito ako sa harapan eh. Kaya i-stop ko to pag malapit na. Yan, kagaya niya. Tapos adjust na lang. Pag ganyan, pwede ko na yung i-adjust ng manual. Ako na lang mag-a-adjust. Palayuin ko muna siya. Ayan. Pwede niya masense yung coconut pero baka late o delayed siya mag-react. Sumabit siya doon sa dahon. Eh, mahirap. At taas ng coconut, paano mong kukunin pag sumabit? Doon siya nagland. Pahirapan yan. Ito, ilaland ko na lang to manual. Yan. Hindi ko masyado ibaba at maalikabok tong lugar na to. Tapos paikutin ko muna. Tapos lapit ng kaunti. Yan, ganyan lang. Kailan matyaga ka din para maingat. Tapos patalikod. Dapat nakatalikod siya sa akin. Kasi pag nakaharap, hindi siya lalapit sa akin ng gusto. Kailan patalikod. Yan, baba na. O, dito, masasalo ko na yan. Tira muna. Yung gagawin ko rito. Ito, sasaluin ko muna. Yun, no? Ayos.